So, paano ito na tayo kasama upang ang sabay ng Panginoon sa Espiritu na lumahan. Salamat sa Kanyang kabutihan sa atin, tayo ulit narito. Hindi nasa na kanyang tatayo rito upang magbigay ng mensahe. Salamat sa Panginoon sa Kanya na tayo ulit nagpala ng Diyos sa ating Sunday School, sa ating mga awitin, sa ating Panginoon, kung ay mga magpapala na yung mga titin mo mula sa ating Panginoon. Hindi ko alam yung pangangailangan ng bawat isa, ang Diyos ang nakakaalam kung ano yung pangangailangan natin sa umagang ito. Ang Diyos nawa ang siyang tumugon ng ating pangangailangan sa umagang ito. Sa inyong kapangalipin, sa inyong panalangin, nawa ang mensahe ng Diyos ay ihatid ng merong kausayan sa pangangailangan ng banal na Espiritu. Kaya salamat sa Panginoon, wala nang awit. Awit na, napaka-magandang awit na nabigay ng hapon sa bawat isa. Kaya kahilingan ko na tayo lahat ay tumayo na ating buksan na ating Biblia dito sa ating pag-aaralan. Dito sa Genesis chapter 45 verse 28. Genesis 45 28, verse 28. Kung atin ang nakita, sabi dito, basahin natin ng sabay-sabay. At sinabi ni Israel, iyan ang aking anak ay buhay pa. Ako'y baroon ang binilang ko siya bago ako mamatay. Ay manalangin, panganahan tayo ni Brother Elmer. Manaming Diyos na mga pangyayari sa lahat, salamat Ama, muli sa umagang ito ay binigyan mo po kami ng pagkakataon upang makapakinig ng iyong mga salita. Salamat Ama na kami inyong binigyan din ng teksto na pagbabatayan ng aming pag-aaralan sa umagang ito. Manaming Diyos, nanalayan po namin ang tekstong binasa, Panginoon, na ay kung ano po yung nais mong ipahatid sa bawat sa amin sa umagang ito, na ay mangyari po ang iyong kalooban. At bigyan mo po kami, Panginoon, ng puso na handang laging makinig ng iyong mga salita, laging natuturuan, Panginoon, at patuloy na pagpasakop sa iyong mga salita sa umagang ito, Panginoon. Naway pagpalain mo po ang aming kaluluwa sa umagang ito sa pamamagitan po ng iyong alipin na itinayo. Gamitin mo po siya na isang malinis na kasangkapan, Panginoon. Alam po namin na siya rin ay patuloy na umaasa sa inyong magagawa sa Kanya, Panginoon. Kaya manaming Diyos, lagi namin inaasahan na sa bawat gawain, sa bawat pangangaral ng iyong mga salita, Panginoon, ang iyong Santong Espiritu ang siyang tumulong sa inyong mga mensahero, Panginoon. Kaya manaming Diyos, pagpalain mo po ang iyong aliping itinayo sa umagang ito. Naway bigyan niyo po siya ng karunungang nagmumula sa inyo, Panginoon. Sa pangalan po ng aming Panginoong Diyos, ito po ang aming samong dalangin. Ang pangalan ng ating teksto sa umagang ito ay basahin mo muli ang ating teksto sa linya rito. At sinabi ni Israel, siya na, si Jose ang aking anak ay buhay pa. Ako'y baroon at titingnan ko siya bago ako mamatay. So, ang ating pupunta ng ating mensahe sa mga ito ay before it happened, ay ulit. At sinabi ni Jacob dito, bago ako mamatay. So, before it happened, meron siyang ginawa. At sa umagang ito, hindi higit sa ating kaalaman ang mga pangyayari na naganap sa ating kapanahonan. Diba? Yung panamalanta ng bagyong Yolanda. At laging headline nito sa mga balita. At makita natin ang buong mundo ay nakikiramay sa mga nasalanta ng bagyo nito dito sa ating bayan. At makita natin na marami ang nawalan ng buhay, di ba? Walang pinili ang kalikasan o yung bagyo nito na muli ng buhay ng isang tao. Maging bata siya, medyo may edad na, medyo matanda na.
At makita natin na marami ang nawala ng buhay. At ngayon naman ay marami ng dadalahati sa ating mga kababayan na hindi inaasahan pangyayari na yun na pala yung huling ng buong pamilya magkakasama-sama, wala ng magulang, wala ng mga anak, di ba? At yun yung masakit na nangyari sa ating mga kababayan doon sa lugar ng Visayas. Kung sino na yung mga taga-Visaya dito, ay alam natin na yung nangyari doon ay bang palunas-lunas, di ba? Sa mga picture natin makikita, sa Facebook, kasi naman dito mayroong mga television na nanood mga balita, makita natin yung parating na nangyari sa ating bansang Pilipinas. Marami nga yung nagdadalang natin, ibibigay ng tulong para tulungan ang ating mga kababayan sa kanilang sinabi. At isang paalala sa atin sa umagang ito na ang buhay ay hindi natin alam, di ba? Hindi natin alam kung kailan kukunin muli ng Diyos. Kaya napakagandang talakayin sa mga ganitong pagkakataon ang salita ng Panginoon. Sapagkat ang salita ng Diyos ay ipapakita sa atin kung gaano mahalaga ang buhay. Kaya hindi lang tayo nabubuhay dito na parang wala lang. Hindi tayo gaya ng mga hayop na pagkatapos mamatay, wala na. Tayo mayroong mga karuluhan na kailangan makita sa umagang ito na mahalaga sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga yung kahalagahan ng buhay natin ay dapat makita ng bawat isa. Alam niyo yung pangyayari sa lugar ng pinangyarihan ng maraming namatay, hindi nila inaasahan na yun na pala ang mali na kanilang buhay ay gagawin niya ng ating Panginoon. Ayon sa ating teksto, sabi niya rito, pagkaalam niya ako na ang kanyang anak na si Jose ay buhay pa, ang kanyang sinabi, ako'y magkaroon at bibigyan ko siya bago ako mamatay. Makita natin si Israel o si Jacob. Kasi matanda na. Alam niya na siya ay mamamatay na eh. At napakhabang panahon na namatay sa kanya yung kanyang paborito ng anak na si Jose. At napabalikaan na ito ay buhay pa at siya ay nagpasya sa kanyang sarili na bago siya mamatay, ganyan nakita ang kanyang anak na ito. Kaya na hindi siya nagkakaya ng panahon. At maaaring masabi ni Jacob na siya'y matanda na. Maaaring sa araw siya'y mawawala na. At sayang ang pagkakataon na siya'y buhay pa, hindi niya makikita yung kanyang anak na ang kanyang anak na ibigawali sa kanya ng mahabang panahon. Kaya hindi siya nagpatubili na puntahan si Jose. May magkaganda tayong plano na kailangan natin gawin, di ba? Kailangan natin gawin sa ating buhay. Pero minsan hindi natin nagagawa, lagi hindi natin tayo ng mga dahilan kaya hindi natin ito ginagawa. Di ba? Kaya dapat sa panahon na binibigay sa atin ng Diyos sa plano maganda na ating ginagawa. Hindi natin pinagtatabili sa tubig yung mga bagay na yun. May mga layunin din tayo na para parang hindi mahalaga at wala rin tayong pakialam sa malaking idudulot kung gagawin natin ng isang bagay kaysa hindi natin gawin. Alam niyo yung mga kababayan natin sa sinalatan ng bagay ito. Binigyan na sila ng warning, di ba? Binigyan na sila ng babala na merong malakas na bagyong darating. Sabi nga yung storm surge na sinasabi nila ng mga tubig ay magiging baha. Pero para bagang binaliwala ito ng mga kababayan natin. Kung makikita niyo yung mga nag-post sa Facebook, yung mga tao
yung tubig ay lumalaki galing sa dagat, umahangos na doon sa, yung parang relocation nila. Yung yung pinagdalan sa kanila school. Hinahangos na yung pader ng alaw. At yung mga tao nakatingin na, parang talagang pinagmamasdahan nila yung mga nangyayari sa kanilang paligid. At hindi nila alam na yun palang palaki ng palaki yung tubig. At hindi nila binigyan halaga yung pagkakataon na sila yung mga likas. Diba? Kaya yun ang nangyari. Marami ang binuwi ng kumain, marami ng namatay. Kaya yung pagkakataon o yung pagkaalam ng malaking dudulot ng gagawin nila, hindi nila nagawa kaya sila yung napahama. Kaya ngayon sa ating mensahe, guys, humingi ng inyong atensyon sa katotohanan na napakahalaga kailangan mangyari habang tayo ay nabubuhay. Pero kailangan napakahalagang bagay na kailangan mangyari sa ating buhay kung paano si Jacob hindi niya pinagpalitan ng pagkakataong ito na magawa niya habang ang buhay ay taglay niya. Sa umaga ito, ang una natin tatalakayin yung I will be saved before I die. That's to maligtas before it happened. Kung hindi na tayo ligtas sa umagang ito, hindi pa natin naranasan ng kaligtasan. Kung maaari, sa Diyos, nagkakahinunod siya na hindi niyang ibig ang bawat isa'y mapahama, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Kaya sa umaga ito, na bago tayo mawala ng buhay, tanggapin natin yung iaalok ng Diyos ng kaligtasan. Marang-marang pag ito ang hindi pa tumanggap sa ating Panginoon. Bata pa lang siya, kung may tulak na, pinamamanig sa atin ng Diyos sa umagang ito, na bago tayo, kung bago gawin ng Diyos yung buhay na hiram natin sa Kanya, tanggapin natin yung kaligtasan niya ng Diyos natin. Sapagkat alam naman, sabi nga sa Hebrews chapter 2 verse 3, paano makatatahan tayo? No? Kung pabayaan natin ang takilang kaligtasan na inutusan ng Diyos, bukas tayo ng pasimula. Diba? Hanggang sa ating kapanahonan. Sapagkat mayroong kamahamangan sa kasalanan. Alam niyo, maraming binawi ng buhay, hindi natin alam ang kanilang nagagaya. Kung hindi sila tumanggap sa ating Panginoon, sabi nga, saan sila magsisiharap? Ano sabi ng Biblia? Kung ang mga tuwing bahagi ng makaligtas, ang mga kasalanan kaya saan tayo magsisiharap? Kaya kung isang tayo namatay sa kasalanan, saan sila maharap? Diba? Kundi sa hukuman ng ating Panginoon. Wala na siya pag-asa. Wala na siya pag-asa para maligtas sa kasalanan. Kaya sa mga ito, yung kaligtasan na nais ng Diyos na mangyari sa atin, kailangan mangyari habang tayo nabubuhay. Ang kaligtasan hindi ito yung darating pa. Nung isipin pa lang yung kasalukuyan. Kaya nga, sabi nga ng Biblia sa Matthew 16:26, sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao? Kung bakit kanya ang buong sa libutan at mawawalan siya ng kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao ang tugbas ng kanyang buhay? Alam na sabi yung buong sa libutan, makasay na. Alam niyo, maaaring dito sa lugar na ito, na pinangyarihan ng bagyo ito, maraming mga tao, mayayaman, di ba? Ang buong buhay nila, ibinigay nila sa pagpakayaman, maaari, sa pagpaparami ng kanilang mga ari-arian. At meron pa nga, maaari nasa abroad, yung tatay, yung mga anak, ibinigay lahat, gusto ng kanyang mga mahal sa buhay, pera, sasakyan, bahay, nag-aaral sa mga gandang school. Ano yung tayo isang araw, dumating ito sa kanilang buhay? Meron yung nasa abroad, bihaan yung kanyang mga magulang, yung kanyang mga anak, yung kanyang asawa, nawawala. At yung pangarap na kanilang nais, magyari sa kanilang buhay, isang nagdahon na, di ba? Yung kanilang mga kaimanan, pantay-pantay na lang sila sa lugar ngayon, pare-pare silang natutulong. Nasaan yung kanilang kayamanan? Sa isa't bigla
bigat na wala. Kaya ang sabi na Biblia, huwag tayo magtipon ng kayamanan dito sa lupa. Kundi magtipon tayo ng kayamanan dito sa langit. Kaya ano nakakapinatang natin? Kung nasa atin na ang lahat, pero pag mga itong hindi pa tayo ligtas. Patuloy tayo nagmamatigas at sa salita ng ating Panginoon. Maaaring nakakatwiran tayo. Diba? Maraming kayo ng mga tao, minamahal ang kasalanan. Hindi nila alam na hindi magdadala sa kanila sa kapahamakan. Kaya ang sinabi sa 2 Corinthians 6 verse 2, sapagkat sinasabi niya sa tanong ukol, kita'y makinggan. At sa araw ng pagligtas, kita'y sinakluluhan. Alam na nakakabuti ng Panginoon. Kapag nagtabi sa inyong kasalanan, nasa ng pagligtas ng Panginoon, pagsaklalo. Di ba marami pa rin mga kababayan natin naligtas? Di ba? Hindi nalulog, hindi namatay sa bagyong ito. Dati, binigyan ng pagkakataon ng Diyos. Ano? Kaya ang sabi ng ating Panginoon, ngayon ang panukukul, narito ngayon ang araw ng kaligtasan. Sabihin, ngayon na, habang tayo may buhay. Diba? Habang tayo may buhay, kailangan maligtas ako. Yun yung sabihin natin sa ating sarili. Sapagkat may pagkakataon binibigay ang Diyos atin para hindi mangyari na mawalan tayo ng buhay, hindi natin tinanggap ang ating Panginoon. Kaya nga sabi yung sa isang ating minsan nababasa, don't wish to die without Jesus. Maraming tao nag-wish na sa'yo, mamatay na. Di ba? Pero hindi pa naman tinanggap ang ating Panginoon. Saan sinulog pa? Kundi sa kapatahamakan. Kaya nga sa umaga ito, yung nawa ang maging laman ng ating puso at isipan sa umaga ito. Kilala natin ang ating mga sarili. Alam niyo, isang bagay na nakalulungkot, ayaw na tayo ng si Magaya, di ba? Ayaw na Magaya, ayaw siya. Kusing na isa-isang singkong galing, ayaw na Magaya. Ano yung tao pala, pwede niyang dayain ang kanyang sarili. No? Pwede niyang dayain ang kanyang sarili sa umagang ito. Na sabihin yung sa iligtas na, pero hindi pa pala ligtas. Gumagawa ka rin ang kasalanan. Kaya nga, this is the wonderful news, yung magandang balita ng Biblia. Na you can be saved now. Now. Sabihin immediately now. Sapagkat hindi natin batin nga yung araw ng bukas eh. Alam niya yung nangyari ng kahilang yan. Hindi nila alam yung araw ng Friday na yun. Tapos na. Piloto ka lang ng Diyos ang kanyang buhay. Ang ganda na. Ay, gusto ang pasensya ng Diyos, no? Kaya wala na yung buhay. Kaya immediately, yun yung kailangan ng tao ngayon. Sa ating kapanahon na kailangan niyang maligtas habang siya'y nabubuhay. Pero ngayon, the bad news naman, you may not have another opportunity. Kung bakit hindi ka nagkakaroon ng oportunidad, natanggapin ang ating Panginoon. Dahil ang mga nangyari na doon, hindi na nagkaroon ng opportunity na makaunga ang salita ng Diyos. Mabuting balita patungkol sa kaligtasan. Parang alam nila na silang relihiyon. Na yung kanilang relihiyon na kanilang simbahan ay patuloy na naman na hindi nawasak. Sabihin mo yung tunay na relihiyon, hindi nawasak yung aming pagpapahan. Pero kumusta yung mga nananampahan doon? Sila ba yung mga naligtas? O sinibinibigyan ba ng pagkakataon na maligtas habang sila'y nabubuhay? Ito na ang makita, no? Ng mga tao sa mga ito. At sa lahat ng ito, ipinapangaral ang tunay na kaligtasan. Kaya nga, ang winning, winning pa tayo. Habang kayo ay buhay. Gusto ba natin maligtas, mga kabataan? Higit na kayo sa salita ng Panginoon. Diba? Alam nila kung ano yung paraan ng kaligtasan. Alam nila yung salita ng Panginoon. Alam nila yung magdadala sa inyo sa kapamakan. Ngayon po yung pagkakalit na inyong mga puso, sabi ng Biblia. Diba? Maaaring tinatawanan lang natin ang salita ng Diyos.
No? Tinatawa na natin, pero isang araw, ang Diyos ang kakako sa atin. Diba? Sabi nga, ang kaming spirit ni pero na hindi nakikipag-lumigi sa tao. Diba? No? Hindi siya nananatiling nakikipag-kunjali, yung nakikipag-jagan sa iyo na tanggapin mo na ako. Darating din ang pagkakataon na mawawala yung bagay nila. Maaari sasabihin mo, ito na yung panahon, kailangan ko ng tanggapin ng Panginoon. O yung panahon mo yun, nandun ang Panginoon. Eh kung wala, ba't kumakagamit sa ating Panginoon? Pero nga, pagmamang ito, hindi ang ng napakahalagang gagawin ng tao before siya umatay, I will be saved. Amen. I will be saved. Sabagat yun ang kailangan ko ng maranasan ng tao sa kanyang buhay. Para na makapiling ang ating Panginoon. Kaya salamat sa araw ito na yun ang immediately na kailangan ng tao na bago siya gawin ng buhay. Nakakalabot man yung pangyayari. Tayo nakikilalahati. Talagang buong mundo, nakikiramay sa trahedya nito na nangyari sa atin. Pero ang Diyos, ay higit pa rin siya. Buhay pa tayo sa umarang ito. Meaning na, meron tayong pagkain. Pero kumusta yung ating mga kababayan? Walang pagkain, walang mahinom. Di ba? May pagpasalamat natin yan sa umarang ito. Amen. Pangalawa ang kailangan natin magyari, sabi niya, I will obey God before I die. No, nais kong sundin ang kalooban ng Diyos before it happened. Na sundin natin yung kalooban ng Diyos. Nandiyan na tayo naman sa Panginoon. Meron na tayong alam ang kalooban ng Diyos na dapat natin gawin. Dito sa 1 Peter chapter 4 verse 2, sinabi niya rito. 4 verse 2 ng 1 Peter. Upang huwag na kayong mga buhay sa laman sa inyong nalalabing panahon ng mga darating panahon sa mga masamang kita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Alam niya, yung dati natin buhay, ito hindi kaya-kaya sa harapan ng Diyos. Mahal tayo sa palayawan ng ating laman. Diba? Diba? Yung buhay natin, hindi naman maganda sa pinasapagkat sa kanta ang harang panahon upang gawin ang hangat ng mga hintil na lumalakad sa kalibugan, sa mga nasasamang pita, sa mga pagkalasing, sa mga kalayawan, sa mga kayamuan, at sa kasuklam-suklam na sa pagsakbatan ng Diyos-Diyosan. Ito yung gawain ng tao. Paglalasing, alayawan sa buhay. Ganyan yung ginagawa ng mga tao. Maaaring mga gabi, mayroong pag-iinom. Diba? Alam nila, magandang panahon, malamig. Hindi nila alam. Hindi na pala yung katapusan ng kanilang buhay. Pero tayo tumagkap sa ating Panginoon. Gawin na natin yung kalooban ng Diyos habang tayo ay buhay. No? Hindi yung pinapapalitan natin na gawin yung kalooban ng Diyos na alam natin gawin. No? Sino hindi nakakalam ng kalooban ng Diyos na gawin ito? Diba? Maging mga batang maliit, alam na yung kalooban ng Diyos. Sino yung gagawa ng masama? Huwag nang gagawa ng kasalanan. Muli, pwede nang sundin ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Pwede, di ba? Sapagkat ang Diyos, hindi naman siya namimilit eh. Di ba? Hindi siya namimilit sa atin na sundin ang kanyang kalooban sa ating buhay. Sapagkat pinigin na tayo ng malayang pagpili. Pero kung hindi pa natin ginagawa ang kalooban ng Diyos ang mga ito, bago makamatay, gawin mo na yung kalooban ng Diyos. Amen. Sapagkat sinabi ng Biblia sa mga kalooban ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, hindi kasalanan sa Kanya. Diba? Alam na natin yung mabuti, alam na natin yung masama. Gawin natin yung mabuti sa harapan ng ating Diyos.
Umaling ka sa amin mo sa anxiety, may plano pa ako sa aming buhay, bata pa ako, para sabihin ng kalooban ng Diyos. Tandaan niyo ang buhay natin, hindi natin nagamit ng kailangan. Kaya baka naman tayo, may gulang, may matanda na tayo, sundin na natin ang kalooban ng Diyos. Hindi na tayo papalingang sapagkat sa araw na ang buhay na yan ay kuhanin ng Diyos. Pero tayo kalooban ng Diyos na hindi natin sinunod, nananagulan natin yung kalooban ng Diyos. Pero nasabi niya na siya ay ibig na ang lahat ng tayo makakaalam, mamaligtas at makaalam ng katotohanan. Verse Timothy 2:4. Lahat ng tao na nais ng Diyos, maligtas sila at malaman nila yung katotohanan ng kalooban ng ating Panginoon. Alam niyo, pagsunod sa kalooban ng Diyos, yung maging masunurin ka. Di ba? Ang kalooban ng Diyos. Ay isuko sa Kanya ang ating buhay. No? Yung ating buhay. Di ba? Hindi yung kalahati ng yung katawan sa Diyos, kalahati sa away. Di ba? Hindi pwede. Sabi nga ng Biblia, hindi kayo makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Di ba? Paglilingkuran mo isa, itatakurin mo yung isa. Di ba? Hindi pwede. Kaya nga meron ka lang dapat isang paglilingkuran ng ating Panginoon at susundin mo yung kanyang kalooban. Sa katotohanan, mahalaga ang pagsunod sa ating Panginoon. Mahalaga. Di ba? Mahalaga. Ano sinabi sa Galatians chapter 6 verse 9? At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-an tayo kung hindi tayo manghihimagod. Hindi tayo magpapagod sa paggawa sa kalooban ng Diyos. Yun yung maaaring iba, napapagod na eh. Napapagod na sila. Naiinip. Yun na, ang tagal naman na sinasabing gagawin ng Panginoon. Maaaring sila bata pa, nakakaingit naman, hindi ko pa naranasan yung buhay ng mga magkatangan na aking nakikita. Pero, huwag tayo mainit, huwag tayo makakapit sa paggawa ng mabuti. Sapagkat sinabi namin po sa kapanahunan, magsisipag-ani tayo. Sa kapanahunan, aalihin din naman natin na ginawa natin mabuti. O yung kalooban ng Diyos, ginawa natin. Aalihin din naman natin yun, sabi ng Biblia. Kaya nakakapag sila sa Hebrews chapter 11 verse 13, ayon sa pananampalataya ay namamatay ang lahat ng mga ito na hindi inangkat ang napangako, ngunit kanilang nakita na nadalaw mula sa malayo at kanilang ipinahayag na sila ipawang mga taga-ibang bayan at manglalakbay sa ibabaw ng lupa. Lahat pala tayo, manglalakbay lang, mga minamahal. Amen. Hindi talaga ito yung tahan natin. Kaya yung iba, mga namatay na, hindi na dito mo yung pangako, di ba? Mga pangako, pag sinunod yung Panginoon, pagpapalain ako. Maaaring sinusunod ng Panginoon. Sinasabi sinusunod ng Panginoon, hindi naman ako pinagpapala. Alam niyo, hindi na natin gawin ang pangako ng Diyos, manalakbay lang tayo dito sa mundo ito. Hindi man tayo limangan, hindi man tayo nagkaroon ng maraming pag-aalis sa mundo ito. Tandaan natin, manalakbay lang tayo sa mundo ito. Sabi na, sa ibabaw ng lupang ito, sabi na tayo daraan lamang, para lang tayo isang singaw, isang dining panahon, narito. Tapos wala na. Ganun lang ang buhay natin, mga minamahal. Kaya kung tayo buhay, sundin na natin ang kalooban ng Diyos. Diba? Huwag na tayo mga patupik-tampik pa, sabi nga. Kaya nga, mahal tayo ng Panginoon. Kaya mahal pati ng Panginoon ang Diyos sa taong masunurin. Ay takilang mga Diyos sa ating na tayong mga masunurin sa kalooban ng Diyos. May pangako ang Diyos eh. Ano sinabi sa 31, doon sa 6:31? 6. Dito sa Romans
Sinabi niya roon na expected pala. Na sinabi niya roon na mayroong blessing na ibibigay ang Diyos sa atin. Alam niyo yung blessing na ibibigay ng Diyos sa atin, ating wala ng tayo dyan eh. Pag hindi tayo nagtapat sa pinagkatiwala ng Diyos sa atin, di ba sinabi din sa Malakias chapter 3 verse 10, gawin niyo ang buong ikasapong bahagi sa kamali upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bahay na ito. Sabi ng Panginoon ng mga po, kung hindi ko ibuksan sa inyo ang bungawan sa langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapalad na walang sapat na sitig na kalalagyan. Amen. Yun yung pangako ng Panginoon sa atin. Nabubuksan niya yung bungawan ng langit at ihulog sa inyo ang isang pagpapalad na walang sapat na sitig na kalalagyan. Kung masunurin tayo sa ating Panginoon, hindi na tayo pupusuhin. Diba, doon sa Matthew 6:31 na sinabi na noon, 6:31 ang Matthew. Kaya naawag ko yung mga balita, namansari ano ang aming kakanin, o ano ang aming inilamin, o ano ang aming darating. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hintin. Yan ang kalagtas ng inyong Ama sa kalamitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Alam ng Diyos ang ating mga kailangan sa bagay ito. Kaya kung sinusunod mo ang kalawatan ng Diyos, huwag ka nang mag-alinlangan na ang Diyos hindi ka napakakanin sa araw-araw. Ay sabi niya sa Bible, kaya sa inyong ikabalisa ang sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay nababalisa sa kanyang sarili. Sukat na sa kalawan ang kanyang kasamaan. Maaari tayong babalisa. No? Ayaw niya sa Diyos, kalawan ng Diyos dahil nababalisa ka na hindi pa stable yung buhay mo. No? Iniisip mo, kaya magkamal ka pa, maraming sakit. Pero huli na, ang naman ang pagyaman sa panahon ito. Mas marami ng kayaman sa atin. At kung ngayon pa lang tayo magkakayaman, sabihin na huli na tayo. Sapagkat ang Diyos, ang palatandaan na nangyayari sa mundo, sa ibabalik na. Ibabalik na. At kung kayo masumpungan sa pagkakayaman o sa paglilitindi sa kinabukasan natin, ano kaya ang mangyayari sa atin? Kaya habang tayo nabubuhay, sabihin na natin ang kalooban ng Diyos. Alam mo yung pinatapiling natin, kaya ibalik din natin yung para sa Diyos. Amen. Ano? Isa din ang kalooban ng Diyos sa amin eh. Maaaring iba, ayaw marinig yung ikasampung bahagi, ayaw ng mga sekta ng religion. Pwede bang sekta na ipangaral ng 10 bahagi? Kasi yun daw ay para sa mga pastor. Kaya ng mga pastor. Pero nasa kalumahan tayo para sa natin ang kalooban ng Diyos. Hindi tayo nangyayari na ibigay yung para sa Diyos kasi alam natin na hindi sa kalumahan ng Diyos. Diba? Pero paano hindi nagbibigay kasi hindi nila ginagawa ko kasi tayo binibigay nila mga pastor. Diba? Ginagawa nila ang kailangan ng buhay. Pero natin tayo sa iglesia ng Diyos, ito yung katotohanan. Bakit hindi natin yun sa Diyos, ano pa ako na? Subukin niyo ako sa araw na ito. Sinubok na natin yung Diyos sa bagay na ito. Dahil binigay natin yung para sa Kanya, subukin natin ang ating Panginoon. Pero isang bagay na mahalaga na sundin natin ang kalooban ng Diyos. Ano pa yung material blessing na yan? Ano pa yung physical blessing? Binibigay naman ng Diyos sa atin yan. Sabi niya, sa Isaiah 58:11, sabi niya, ako ay patagbabayan ng Panginoon na palapit at sisiyahan ang loob ng iyong kaluluwa sa mga tuwing ko. At palalasin ang iyong mga buto at ikaw ay magiging parang halakang natilig
At parang bukal na tubig, ng tubig ay hindi naglilipat. Diyos, kapag-bagay na tayo, yung physical na natin Panginoon, yung physical natin, maalaga na ng Panginoon. Bibigay siya ng Panginoon, para hindi magkasakit parang katrabaho man. Diba? Iingatan ka ng Panginoon sa iyong trabaho. Kaya kung sinusunod mo, palak ka ng Diyos, ito mga blessing. Diba? Material blessing ka niya, physical blessing, at yung spiritual blessing. Diba? Yung spiritual blessing, sabi niya, yung sa Psalm chapter 1, verse 1, mapapagod tayo na hindi lumalakad sa tayo ng masama, at hindi tumatayo sa daan ng mga makasalanan, hindi na hukuman. Sa upuan ng mga manisipa, kundi ang kanilang kasayangan, ay nasa kautusan ng Panginoon, at nagdubulay siya araw at gabi. Yun ba yung ating ginagawa? Diba? Kung tayo kilala sa Panginoon, tinanggap natin siya. Hindi naman tayo nakikilungko doon sa mga nalilipang na tao o kasama tayo nakikigulog sa isang bagay na hindi naman paminapag. Nakikilungkok tayo sa mga tao. Alam natin yung kanilang ginagawa ay hindi maganda. Kaya dapat tayo ng mga nakatooban ng Diyos, lumaki na tayo sa mga bagay na ito. Sapagkat ang Diyos, makikita niya yung ating mga ginagawa. Kaya dapat tayo nagpupungarin, natin ipagpalit ang pagsunod. Sunod lang na sunod, sabi niya. Sabi niya iba, sunod, tapos atras sunod. Hindi ito gano'n. Sabi nga yung nakikipaglaban sa takbuhan, hindi siya humihinto. Huwag siya ng takbo. Pagkat humihinto ka, aputan ng kaaway. Tandaan natin yan. May kaaway tayo. At yung kaaway natin, para daw siyang leon o umuungan. Pag may nahagat siguro tayo ng leon, takbo hanggang may lumpak, siguro nasabihin natin, pag leon yung umahabol sa atin, natisikan. Pero yung leon, kinumpara yung alaga natin sa leon. Hindi natin na siya nakikita, pero kaya siyang leon. Gusto niya tayong sakparin. Kaya yung masalaman, pagka sabi niya, ingatan niyo kayong habulin ng inyong kasalanan. Ibig sabihin ng kasalanan, nakahabol pala sa tao yan. Kaya nga kung ang kasalanan ay nanapili sa iyo, nakahabulin ka ng kasalanan ng ginawa. Diba? Ganyan sa mga ito, pag may ginawa ang kasalanan, nakahabulin ka ng batas. Pananagutan mo yung kasalanan. Lalo pa kaya sa Diyos. Kaya sa mga ito, bago tayo mamatay, sabi ka na ako, bago ako bawilan ang buhay, gusto kong makita si Jose. Tayo naman, bago ako mamatay, kailangan kong gawin ang kalooban na yun. Tama. At tayo, I will make things right with others before I die. At yung nais kong ay tama ang buwan ng ginawa kong kasalanan sa aking kapwa before it happened. Mali nga ay tinutuloy ito ng salita ng Diyos. Pero isang hindi nasusunod. Pero mga nagsasabi ng anak ng Diyos, pero sa kanilang mga puso, talagang hindi siya marunong magpatawad. Hindi marunong umahawa. Sa mga nangyayin natin yung salita, para ginagawin sa lahat, isang tao. Kaya hindi tayo dapat magpusto sa ating kapwa. Kundi, sundin natin yung mapagpayapa tayo. No? Sa mga tao, di ba sinabi sa Matthew 5:23? Kaya kung inihandog mo, 5:23, kaya kung inihandog mo ang iyong hangin sa gaba at gawin ang alala mo ng iyong kapatid, ay mayroong anumang laban sa iyo. Iwan mo roon para ng gaba ang hangin mo at dumaan ka ng ilakad at makipagkasan lupas muna sa iyong kapatid. At kung magkaro yun ay magbalik ka at ihandog mo ang iyong hangin. Makipagkasundo ka agad sa iyong kaalit, samantalang ikaw ay kasama niya sa daan. Baka ibigay ka niya sa kaalit mo sa hukom at ibigay ka ng hukom
Kaya, ipasok ka sa bilang buhay. Medyo habang may pagkakataon, habang tayo may buhay. Nung kaya natin, mayroon tayong aalin o may sama ng loob sa atin. May pagkaayos na tayo. No? Hindi yung matigas ng ating kalooban. Kung meron na tayong naalala o nagawa, isang bagay sa ating kapatid, meron na tayong magpapagawa. Ano natin yun eh? Sa ating sarili, ay nasaktan natin ng kalooban. Maaaring nagalit sa atin sa ating pananalita. Mahirap ba puntahan ito o sabihin sa kanya, humingi ka ng patawad? Diba, sabi naman ng Panginoon, mapatawaran kayo sa isa't isa. Diba? Hindi kasalanan na magluwapit kayo sa kapatid, humingi ng pasensya sa iyong nagawa. Diba? Pero hindi na natin matigas ang iyong kalooban. Hindi mo ginagawa yung pagkakataon, hindi binibigay ng Diyos at hindi nabubuhay. Pinanagutan natin sa hanggang ng Diyos. Kaya sa umagang ito, nais ng Diyos na tayo yung makipagkaayos. No? Kung wala mga pagkakataon na makipagkaayos tayo, alam ng Diyos na hindi na natin natin makipagkaayos, kung haring hindi na natin makita. Pero nasa puso natin na tayo yung makipagpayapa sa ating mga kapwa. Diba? Hindi tayo nabubuhay. Nataas ang ating noo. Meron parang may galit sa atin. Diba? Kailangan parang may galit sa atin. Sinabi niya sa 1 Peter, chapter 3, verse 9, ano sinabi niya rin mo? 1 Peter, chapter 3, verse 9. Sabi niya rito, huwag ninyong gagawin ang masama, o ng pagkalikusta, ang pagkalikusta, kundi ng pagpapala, sabagat dahil dito kayo'y tinawag upang kayo'y mahagmana ng pagpapala. Sino daw mag-alikusta sa inyo, huwag hindi alikustain. Ha? Sabi na rito, yung gawa sa inyo ng masama, huwag niyong gagawin ng masama. Kundi ilagyan niyo yung pagpapala. Sabi nga, turo ng Kristiyanismo, at sinapal ka sa kabila, ibigay hindi naman yung kabila. Diba? Yan ang Kristiyan. Yan ang Kristiyan. Pero kung sasabi mga Kristiyano, at sinapal sa kabila, alam mo, nagdaka. May tapang ka rin. Diba? Pero kaya mga Kristiyano hindi. Diba? Eh, paano ka naman sasaktan? Kung hindi ka naman gumagawa ng masama. Diba? Kaya nga, hindi tayo gano'n. Kaya maraming nagkakamali na silang Kristiyano, malusubok mo ang Kristiyano pag siya ginawa ng masama ng kanyang kapwa. Nandun agad yung pagganti. Pero mga minamahal, tayo mga Kristiyano, tayo mga halimbawa ng mga taong bagaman inuusig dahil sa katwiran, ginagantihan pa rin natin ang mabuti yung ginagawang masama sa atin. Kaya na, it's possible na gawa natin ng mabuti yung ginawa natin ng masama kung hindi na natin siya nakikita. Pero pwede natin gawin sa iba, di ba? Pwede natin gawin sa iba. Napagpalagin din sila. Ibantihan natin ng kagandahang loob. Bawa nga, wala tayong pinipili. Kaya na, yun ang nais ng Diyos sa atin. Habang kayo lumuhan, i-correct na natin yung dapat i-correct. Para tayo ngayon, nasa exam. Yung-exam tayo ng Panginoon. Kung mayroon kang mali, wala ka, sunod-sunod, tama mo na yun. Hindi yung laging pina-check up ka. Sa doktor, pag nagpa-check up ka, ano mo yung tatanungin ng doktor, ilan na ka bang kumain? Diba? Okay, nanghihina. Kaya pag isang symptoms ng sakit yung wala gana sa pagkain. Kaya kung tayo Kristiyano, wala tayong gana sa pagkain sa salita ng Diyos, symptoms na tayo may sakit, kakaroon tayo ng sakit.
Una-una, sikod-sikod lang muna. Diba? Nilalat na. Pagkatapos noon, nahiga na. Hindi na makapagtrabaho. Ganyan din. Pag tayo hindi malusog spiritual, wala na tayong tamlay na tayong dumalo sa gawain, tamlay na tayong magbasa ng Biblia, makinig sa salita ng Diyos, kakaroon na tayo ng sakit, hindi na tayo dadalaw. Hindi na. Diba? Ano na? Kung ang buhay natin ay mawala sa ganung kalaman. Kaya sa umagang ito, nais na yung Diyos na mangyari ito, yung aking pinag-aaralan. At yung pag-uwi sabi niya, every night to bring someone else to Christ before I die. Ito yung commission na binibigay ng Diyos sa mga kanyang mga alagad na ibahagi ang salita ng Panginoon. Dapat meron tayong magbisita. Ibig sabihin, dinakay natin siya sa harapan ng ating Panginoon bago tayo namatay. Dalam meron ng isang kaluluwa na magdala natin sa kanan ng Diyos. Kahit isa lang, maraming bagay. Diba? At yung palang isang nakakain sa Panginoon sa iyo gagawin para mas marami pa yung tinanong sa Panginoon. Kaya hindi lang sasabihin natin na kapag isang kaluluwa ng Diyos dahil siya magaling umarang. Kung magaling siya sa doktrina. Pero mas magaling pag-aaral ng salita ng Panginoon. Pag nasa kanya talaga yung pag-ibig, yung buhay na ng isang Kristiyano. Sinusunod niya yung marunod ng Sinyo, mas magandang pag-aaral sa tao eh. Yung buhay na nakikita, sinusunod mo yung katakotan ng Diyos. No? Wala siyang masasabi sa iyo pag pinagtotoo mo. Pinagtotoo mo yung salita ng Diyos, hindi parang hindi bumabalik sa iyo. Kung bumabalik sa iyo, baka sabihin sa iyo, kilala ko yung si Kristo, parang doon sa Biblia, masaysayan ng Biblia. Pinapakaroon niya si Kristo. Sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. Hindi mga demonyo, kilala niya yung Panginoon. Hindi yung nagsasalita, hindi ba na kay Kristo? Ano nangyari? Pinalot siya nung masamang demonyo sa kanya. Ikinagabi niya yung pangalan ng Panginoon, hindi naman pala niya sinusunod. Kaya baka tayo matay, sabi na kailangan kapag-alay tayo matis isang kaluluwa. Ang Diyos, mahalaga sila. Mahalaga sila atin. Mahalaga pa sa buong mundo yung kaluluwa ng isang tao. Sabi na kung isang tao ang makasalanan na manatili dito sa mundo ito, ang Panginoon mananatili siyang paglupa at tutubusin ang tao yun sa kasalanan. Kaya sabi nga ng Biblia, pag isang tao ay magigtas ng kasalanan, di mo ang hiyang nagkakapugan sa langit sa isang kaluluwa nagpapaging loob sa Diyos. Kaya magiging mahalaga eh. Nahabang tayo nabubuhay, iyon ang nais ng Diyos. Sabi niya sa 1 Corinthians 10:33, nagaya ko din naman, na sa lahat ng mga bagay ay nagbibigay loob ako sa lahat ng mga tao na hindi ko hinahanap ang aking sarili pakinabangan, kundi ang lahat sa marami upang sila'y mga ligtas. Yung pakinabangan, hindi yung pakinabangan dahil meron siyang, pag naakay mo siya, marami siyang pera. Pag naakay mo siya, maganda yung kotse niya, makakasakay ka. Kundi dahil sa kanyang kaluluwa, mahal ka. Kaya pag nahihirapan siya, wala kang pinipili, pagkahayagay mo ng salita ng Diyos, sapagkat nais mo, bago kang tayo, bago kang wala, meron kang madala, kahit isang kaluluwa sa harapan ng Diyos. Napakaganda, di ba? At tayo mga kailangan gamitin ng Diyos habang tayo nabubuhay. Kaya nasa umagang ito, hindi natin alam ang araw o ang araw na itinakda ng Diyos na kukunin ang ating buhay. Sabi niya po sa aking teksto, ako'y paroon at titingnan ko siya bago ako mamatay. Napakaganda gawin niya po na yung kanyang anak matagal na panahong nawaway sa kanya. Ang iniisip niya, pakainin ito si Jose dahil, di ba, sabi ng kanyang mga kapatid, kilalanin mo ito ba yung tunika, ano yung minamahal na anak, puro-turo, di ba?
Sabi niya, yun nga, nagdalamati siya ako. Hmm. Pero dumating ang balita sa kanya, yung kanyang anak pa lang siya, buhay na sa Egipto. At siya'y natuwa, buhay pa yung kanyang anak. Bago mamatay siya, ninasahan niyang makita muli ang kanyang anak. Kaya ang tanong sa atin, sa mensaheng ating narinig, nais kong malitas before it happens. Bago mangyari na mawala yung ating buhay, kailangan malitas tayo. Ano gagawin natin? Malapit tayo sa Panginoon. No? Hindi ka itutulak. Ayaw ng Diyos yung pinipilit. O sasabihin sa'yo, sino tatanggap sa Panginoon? No? Kundi kayo po siyang gagawin sa Panginoon, magsisisi ka sa'yo ng kasalanan kasi nais mo habang hindi yung buhay, makapagsisi ka sa'yo ng kasalanan. Amen. Isang babalaan na nangyari sa lugar ng Tacloban, di ba? Wala na po nakataon na minamahal. Kaya kung ikaw hindi na tumanggap sa umagang ito, huwag kang mapataas. Sapagkat isang araw, maharap ka ng ating Diyos. Pero kung ikaw ginawa mo yung dapat mong gagawin sa bagay ito, nalaman mo yung kalooban ng Diyos, ginawa mo ito, hindi ka magsisisi na nilapitan mo ang ating Panginoon. Hindi pa kailangan natin kung sundin ang kalooban ng Diyos. Ito natin. Gawin mo na habang hindi may buhay. Kung ano yung kalooban ng Diyos, huwag mo na ibang paliban pa. Sundin mo na ito habang hindi may buhay. Kaya ngayon ko ang masabi na nais kong may tama, mali ko mga nagawang mga pagkakamali. Tumarin yung panahon. No? Balikan mo yung mga panahon na hindi mo naituloy. Ituloy mo na sa harapan ng Diyos habang ikaw may buhay. Napakuli yung bago ka mamatay, kapag-akay ka maglaman ng isang kaluluwa sa harapan ng Diyos. Diba dito, marami bunga, Mr. Edwin, mga kapatid, mga maigit, mga badagong, mga mag-anak, inaakay. Kasi yun na sa kanilang puso. Nagbago sila mamatay, maakay yung mga tao, yung mga mahal sa buhay sa harapan ng Diyos. Kaya sa usapan ito, yun ang mensahe ng Diyos sa amin. Habang tayo may buhay, no? Gagawin ba natin yung tama na ipinapagawa ng Diyos sa atin sa ating pinangahan? Tayong lahat ay tumayo, tayo mawin ng pagtawag ng Diyos na makamangayon sa lahat, sa mga kapasalamat naman, sa mga ganito, na muli ay ibigyan kami ng mensahe na magitan ninyo mga salita. Amen. About sa amin, kung sino man ang nais. Kayo po ang tutulong sa kanya. Bigay po kayo ng conviction. Huwag mahiyan, nalalapit niyo sa mga mga po. Habang bagay pa ang buhay ng panganay, po sila sa inyo, Ama. Sino may pangalaman sa umanay? Huwag tutulong sa akin, habang inawin. Panawagan, ito po ang tumulong ng makalapit po sa Resident sa umagang ito. Amen. Ang malang Panginoon Jesus, may mali ng pagkakot, gawin natin yung si Cristo lamang. Sino ang unang lalapit sa ating Panginoon?
Bakit tatanggalin niyo ito sa akin? Patuloy mo po ang sa aming buhay. Amen. May nakukuha ng salita. Opo. Sinabi sa amin na napakahalaga sa umaga ito. Amen. Ngayon, kaming buhay ng katlay, nakita namin ng inyong paglalais. Ginawa na yung maligtas. Paglabigat sa aming mga buhay. Mga pangyayaring na ganap sa aming buhay, isang paalam na sa umaga ito sa amin. Salamat po. Kaya hindi ko pinabayaan ang mga kalawang mahalaga sa inyo. Sa mga dito mahalaga sa inyo. Tapos, yan sila lumang ito niya sa mga. Kaya po, pero nakailang mahilig sa mga ito. Amen. Nagsisisi sa kasalanan. Alam namin ka, mahilig lang sa mga tao. Opo ba? Pagkabihin niyo yung sinabi, gawin mo po ang kasalanan sa amin. Hindi po sisisiyan. Tulong mo po, yung mga kapit sa inyo, gawin mo po ang kanilang pangangailangan. Alam namin naman Diyos, hindi mahabangin Diyos. Hindi pinatago yung mga laman natin sa iyo. Dahil alam nyo na mahalaga na habang may buhay, kaplayan nila. Yung parawalan mo na sa inyo. Kaya Lord, salamat. Pagkilos mo pala na Espiritu kung saan ay kinagisa. Yan, hindi po kayo nakulang sa aking magsibuhay na. Hinarap kayo na pagkilos. Patuloy na yung pinagabang niyo pagkakakas sa tao. Amen. Salamat po ng mga. Tuloy na lang ako sa aking pagkilos. Hindi mo kami pinagabaya. Wala ko. Pwede mo ito. Ibigay mo kami ng halaga. Ibigay mo kami ng pag-asa. Habang kami nagugulit. Hindi ba nakatawa kami lumabas? Amen. Salamat pa ba? Mga nagkababa. Mga hindi nakalapit sa inyo. Bigyan mo pa mga pag-asa. Kumahin. Ito sa ating mga ganito. Kakatawa na yung magpapalawa na sila nila. Ito po kami mga mahal sa buhay ng mga anak. Sa mga ganito. Nakita rin namin. Sila na lang. Kaya doon sila ang panamanap. Tulungan mo po. Bawat ang aming sa isang mga ganito sila po yung natin. Paglayin ang pananampalatay. Kanilang natin sa inyo. Ay, hindi na ipinagpalo. Salamat po Panginoon. Kaya aming patuloy na pinagpupulit. Ulitin ang pasalamat sa mga. Sa ngalan po ng aming Panginoon. Amen. Kaya aming